Alin ang mas matipid sa gas? Alin ang mas malakas? At alin ang mas maangas? Pagtatapatin natin ang PCX 160 at ang Fortress 160. Let's go! Dalawa sa matitinding urban 160cc scooter ang pagtatapatin natin ngayon. Ito na nga sa PCX 160, yung ABS at saka traction control version, priced at 149,900. At si Fortress 160 naman, bago sa Pilipinas, priced at 139,900. Presyo, mas mababa si Fortress 160, pero ano nga ba ang makukuha natin sa pera na ibabayad natin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pagdating sa forma, kanya-kanyang preference yan mga brother. Pero kung ako yung tatanungin nyo, PCX 160, nandun yung pagka-elegante niya. Mabulto yung dating pero elegant yung dating niya. Habang si Fortress 160 naman, maxi scoot pa rin yung dating niya, pero ito naman yung mas maangas, yung tipong mas palaban. Sa unang tingin, parang mas mahaba si PCX dahil dun sa angulo ng mga linya nito sa harap at saka sa likod. Pero in reality, pagdating sa kanyang wheelbase, kung saan yung distansya ng gulong sa harap at saka sa likod, kung saan tumatama sa sahig, mas lamang ng konti yung wheelbase, mas mahaba ng konti yung wheelbase ni Fortress 160. Konti lang naman diferensya, probably about mga 20 mm. Just to let you know mga brother, mas mahaba ang wheelbase. Generally speaking, mas okay when it comes to stability, especially pagdating sa cornering. Pagdating naman sa forma, almost similar when it comes to the contour. Kumbaga yung upuan, yung rear, tapos pati yung bulkiness dito na wala siyang gulay board, parehas naman siya. Parehas din okay dahil naka-naked handlebar. Ngayon, pagdating naman dito sa mga windshield naman natin, ito kasi aftermarket na to. But in reality, or yung stock na windshield ng PCX, mas mababa kaysa dito kay Fortress 160. So, hindi naman talaga issue yun. Pero kung ikaw ay madalas mag long ride at mas mahaba ang biyahe mo, mas makakatulong kung mahaba ang windshield mo or mas mataas ang konti dahil mas maraming hangin ang madedeflect niya, thereby decreasing yung fatigue na maaari mo maramdaman, yung tipong sumasalubong sa'yo ng hangin. Pero kung mga urban ride, city ride, wala namang issue talaga yun. Parehas okay yan. Doon naman tayo sa hatak ng makina mga brother dahil isa yan sa mga kino-consider natin when buying a motorcycle. Take note lang, sa lahat ng mga reviews natin at comparison, hindi natin ginugo yung top speed dahil ang daan at kalsada ng Pilipinas ay hindi naman talaga pang top speed. Para sa akin, mas importante yung initial launch, yung initial na hatak from stop at saka yung moving na hatak para malaman talaga natin kung mabibitin ba tayo or hindi. In our case, ito yung hatak ni PCX 160. Ito naman yung naging acceleration power ni Fortress 160. Observation ko when testing both power ng motorsiklo na to, both are very capable. Kumbaga, ibibigay niya yung power na hinahanap mo, yung hatak na hinahanap mo. But if we're going to nitpick down to the millisecond, katulad ng ginawa natin sa acceleration test, mas unang nakukuha ni Fortress 160 yung speed na 60 kilometers per hour, 80 kilometers per hour, actually even the 90 kilometers per hour. Lamang siya ng ilang millisecond, ilang segundo, versus the PCX 160. Not to say na mahina si PCX 160. Again, it's a very capable engine. But kung medyo metikuloso ka dun sa hatak na ibibigay sa'yo, mas
nare-reach mo yung preferred speed or rather yung higher speed if you are using the Fortress 160. Dahil na rin yan mga brother sa engine composition or engine profile ng dalawang motor na to. PCX 160 has that trusted ESP Plus engine. Matagal naman na yan, kilala na natin yan ng Honda. Habang si Fortress 160 naman now uses yung hybrid technology na tinatawag. Kung saan, if you're coming from stop, meron tong mga 3 to 5 seconds na kapag ikaw ay nagsilinyador, meron tong electric assist para mas makontra yung dragging, mawala yung mga delay, mawala yung mga drag, kaya mas mararamdaman mo yung punch niya from the get-go. Take note mga brother na itong dalawang motor na to, during this video shoot is, kumbaga na properly break-in na natin to. Yung PCX 160 natin na to nasa around 5 to 6,000 kilometers na. Ito okay na rin naman, nasa 1,000 kilometers na. So when it comes to the potential of the engine and performance, masasabi natin nandun na tayo sa safe side. Kasi yung mga unang video natin, gago-gago na ng Fortress, fresh off the kasa, sobrang brand new pa talaga, wala pang break-in. So para sa akin, mas naramdaman ko yung hatak ni Fortress 160 nung mas nagamit ko na. Nandun na tayo dun sa break-in period na talaga. Siyempre, pagkataas ng hatak ng makina or yung power ng makina, dapat i-consider natin gaano nga ba kalakas kumonsumo ng gasolina. The motorcycle, the Fortress 160, nagkaroon na tayo ng actual test during our previous review. And we were able to get 38 kilometers per liter mga brother. Ano na yun? Mostly wagwagan kasi nag-long ride kami nun. Tapos pag mga ginagamit dito lang, okay na rin siya. 38 kilometers per liter for 160cc powerful scooter. Good siya. Si PCX 160 gamang ng konti pagdating sa gas consumption kasi nagre-range to sa mga 40 to 41 kilometers per liter. So again, babalik ako doon, engine profile ng dalawa. Yung ESP Plus ni Honda, alam naman na natin yan, isa talaga yan pagdating kay Honda, isa sa mga matitipid talaga sa gas. Pero there's a difference of about more or less 2 kilometers per liter. Eto na ngayon, dito mo masasabi kung ano nga ba ang mas importante sa'yo. Mas importante nga ba yung hatak na binibigay ng motor o kaya naman yung tipid sa gasolina? Both motorcycles hindi nagkakalayo, pero ikaw makakapag-decide kung ano ang mas better para sa'yo. Features naman tayo mga brother, maraming similarities yung dalawang to pagdating sa features, pero dun muna tayo sa mga basic ones. Again, for the full specs review at full review ng bawat motor na to, bagikan nyo yung mga videos natin for the full review. Pero ngayon, kumbaga, in terms of comparison, tingnan natin yung mga practical na items na usually tinitingnan natin. Una is the underseat compartment. Underseat compartment, yung ito, marami na ako nagalagay dito kay Fortress 160. So I have my stuff, my bag, my gadgets. Yung kay Fortress 160, ito more on pagalim. Yan mga brother. Hindi ko na lang tatanggalin lahat ng mga gamit dyan, but you can see how many items I can put. Merong cup, may mga gadgets, may mic. Ito, yung bag na marami ring mga gamit. So kasyang-kasya naman lahat dyan. It's shorter in comparison naman dito kay PCX 160. Kay PCX 160 kasi more on pahaba naman siya. So you can fit a lot of things in here. Although pagdating sa full face helmet, medyo mababaw kasi yung makeup ng kanyang compartment. Pero mas malaki overall yung capacity ng underseat compartment naman natin dito. The PCX 160 has one front pocket in front. Meron na rin tong charging port. Yan. So yung charging port na to, USB type na. Cellphone check tayo. Pag nilagay natin yung cellphone natin sa front pocket ni PCX 160, yan, wala namang problema. Pero si Fortress 160, kaya natin, meron din tong front pocket. Hindi yung isa, kundi dalawa. Meron na rin itong charging port dito sa may kaliwa niya mga brother. Buksan natin. Ang advantage na to, yung charging port na to, meron ng USB and meron na ring Type-C. Cellphone check tayo. Kasyang-kasya, walang problema. Ngayon, sa kabila din naman, so siguro pwede kang mag-fit mga 4 na cellphone, you know. So, mas malaki yung compartment ni PCX 160 under seat, pero lamang naman siya sa front pocket kasi dalawa ang front pocket na malaki ni Fortress 160 versus sa isa ni PCX 160. At kung ikaw naman mag-gadget na tao, medyo may extra port ka dito dahil yung charging port ni Fortress 160 meron ng USB and meron na rin namang Type-C. Parehas na motor keyless na mga brother. Ito yung mga susi nila. So pakita na lang natin, busisiin na lang natin since comparison na rin ang pinag-uusapan natin. Lapag natin ha.
So this is the Honda keyless smart key system nila. At ito naman yung kay QJ Motor for Fortress 160. So yung kay Honda, meron siyang answer back system. Saka yung activation niya. Yun yung mga buttons niya. So again, all you have to do is keep this in proximity. Pwedeng nasa bag mo, nasa bulsa mo para ma-activate yung motor. Ngayon, yung kay QJ, medyo mas maraming buttons siya. Meron din siyang answer back system. Tapos, meron na rin itong ito yung katumbasan, yung pag-unlock or pag-activate ng motor. Ang dagdag naman dito sa keyless system ni QJ is that meron tong button for the underseat compartment. Ito, pindutin lang natin ha. Pag pinindot natin yan, angat siya. Diba? Ang cool lang. And then, you also have this. Ano pa to? Susi pa to mga brother. Yan. Ito naman, para mabuksan mo pa rin yung underseat compartment na to in case kung ano man na mangyari, hindi mag-function, mag-low-bat, yung key mo, at least meron ka nito. So, but nonetheless, parehas. Smart key system. Parehas din. May mga turning knob na dito. And then, parehas na rin. Button activated na yung pagbukas ng seat at saka yung pagbukas nung mga fuel tank natin. So, very convenient. At least both motorcycles have those features. Iba pang features na parehas na meron tong motor na to is they both have the automatic start and stop. Ito yung humihinto yung engine kapag nag-full stop yung motor. Tapos if you have to go, siginyador lang, then go na. No need for electric start. Isa yan sa mga features para mas makatipid ka sa gas. Kasi the motorcycle shuts down the engine. Parehas na motor, meron na ring built-in na hazard switch. Pakinggan natin yung busina ng dalawa. Ito yung busina ni Fortress. Pipip. Ito naman yung kay PCX. Parehas pipip. Magkaiba lang ng tone, mga brother. Si Fortress 160, meron ng built-in na passing light. Yan, kita nyo ba? Si PCX 160, ayun, wala pa pala siyang built-in na passing light. Isa sa mga features na masasabi natin kinagamang ni Fortress 160 versus the PCX 160 is the fact that this motorcycle has that phone connectivity feature. So you would be able to connect your phone dito sa LCD screen niya. Actually, meron din tong screen mirroring option. Marami pa actually functions at features yung pag-connect natin ng phone dito sa motor per se. Pero isa sa mga ginagamit ko talaga is the screen mirroring. Parang ito, nakikita nyo, na kung saan yung mapa, halimbawa, when I'm using Google Maps or Waze, instead na meron pa akong phone holder, I can just flash the screen ng maps or information ng maps dito sa screen ng Fortress ko. Napaka-useful sa akin nun kasi kahit nasa bulsa ko lang yung phone, I'm able to view my maps, I'm able to get notifications para sa mga messages and all that stuff. Isa yun sa mga magagandang features ni Fortress 160 na wala si PCX 160. Tapos mga brother, pagdating naman sa ilaw, importante yan. Si PCX 160 all LED lights. Yun naman ang kinaibahan niya kay Fortress 160 because the Fortress 160 give us projector lights. So masabi natin mas maliwanag yung bato ng ilaw ni Fortress 160 versus the PCX 160. Kasi tingnan mo, ito yung bright ni PCX 160. Medyo maliwanag pa. So siguro bibigyan ko na kayo ng shot sa monitor natin, sa video natin. But judging from the looks of it, kahit medyo maliwanag pa, mas nakikita ko yung bato, ayan o, ng bright ni Fortress 160. Kasi yung kay PCX 160 hindi ko pa masyado makita. Kumbaga, so mas dim siya versus dito sa liwanag. Kaya ganyan, pag binright mo na-activate lahat, apat yan na-activate lahat ng projector lights ni Fortress 160. So masasabi natin, kung urban, city driving, hindi mo na siguro kailangan maglagay ng additional lights dito unless sobrang dilim talaga na dadaanan mo o kaya mga malayong probinsya na hindi mo kabisadong kalsada, lahat naman ng mga motor, pwede mong palagyan ng additional lights. But comparing the two stock lights, ito lamang to si Fortress 160. Braking system naman tayo mga brother. First, PCX 160, good thing dahil front and rear disc brake na to. Although, ang ABS channel kay PCX is only the front brakes natin. Tandaan mga brother yung likod, walang ABS yon. Habang si Fortress 160 naman, same thing, front and rear disc brake, pero maganda sa kanya, yung harap, ABS channel, tapos yung likod, ABS channel na rin. So, in terms of safety, okay naman yung preno at saka dependability, yung stopping power ng dalawang preno na to. Lamang na lang si Fortress 160 dahil ABS na rin yung kanyang likod. So, in case hindi sinasadya, mabigla ka dahil sa emergency, mapindot mo yung rear brake, okay pa rin dahil titimplahin pa rin ng ABS system mo yung pagkagat
dun sa disc para hindi mag-lock at mas may iwasan yung pag-skid at saka pag-semplang. Take note mga brother na parehas din ang motor ay meron traction control system. Si Fortress meron yan, modulates the spin on the rear wheel, sakaging medyo mas mabilis yung spin niya kaysa traction sa kalsada. Si PCX, ganun din naman. Ang tawag lang dyan ni Honda is the HSTC or the Honda Selectable Torque Control. So parehas good when it comes to safety, lalo na pagdating sa cornering o mga medyo mas madudulas sa kalsada kasi makakaasa ka na merong TCS, traction control, itong dalawang motor na to. Alright, suspension naman tayo mga brother. For both of the motorcycle, actually it's very hard to distinguish kung anong mas okay na suspension kasi sinubukan natin, pati sa mga medyo hindi pantay na kalsada, parehas okay yung laro ng suspension, parehas walang tagtag, even the front forks, walang mga tukod. So I would say equally good yung suspension ng dalawang motor na to. Riding position tayo mga brother. Similar naman yung kanyang footboard, extended footrest. Pero mas busisin natin. Iba pa rin kasi pag sinakyan natin. Yung 5'10" in height, una nating sinasakyan ng PCX 160. Mababa lang naman seat height na to. Nasa around 760 plus millimeters. I have a lot of room pagdating dito sa initial or sa default floorboard natin. Ayun o. Tapos, pagdating dito sa extended footrest, yan, makikita natin yung paa ko medyo nakalabas. Tapos yung pagka-extended ng binti ko, again, at my height, I am 5'10" in height, medyo naka-curve pa rin siya. Kasi may mga nasakyan na tayong motor na nakadiretso talaga, mas makaka-relax ka. But okay pa rin to kasi you have another option na paglalagay mo ng paa mo para iwas ngayay pagdating sa long ride. Okay yung posisyon ng katawan, syempre upright riding position, at saka maganda yung positioning ng handlebar. Pagdating sa turning radius, masasagad natin. Kumbaga pag sinagad mo, tsaka na lang siya tatama sa hita ko. Again, at may height yan mga brother. Pero for, let's say, 95% of the turning radius, safe na hindi tatama sa hita mo nang hindi ka naman nag-a-adjust. Komportable. Ngayon, punta tayo dito kay Fortress 160. Si Fortress 160, mas mababa ng konti yung seat height nito. Nasa mga around 750 plus millimeters. So, practically, I also have almost the same space dito sa default floorboard natin. Tapos yung extended footrest, ganun din, no? May parang konting lagpas din sa paa. But nonetheless, meron pa rin another option yung mapapaglagyan ng paa mo dito. And then, similar riding position. Maganda nito. Ito mas ramdam ko yung nito, yung pagka-curve dito sa upuan mga brad. Ito to, yung parang support dito. So mas nakakatulong to sa long ride, mas ramdam ko, kumbaga mas ramdam ng likod ko. Ayan. Tapos pagdating sa turning radius, similar. So you can maximize the turn ng mga 95% bago yung, kumbaga sagad na bago tatama sa hita ko at my height. So mas mababa ng konti yung seat height ni Fortress 160. Pero pagdating sa riding position, actually pati sa feet position and overall ergonomics, halos lang to eh. Halos parehas lang talaga tong dalawa na to. Good for long ride, mahirap mangalay sa comfort na ibibigay sa'yo ng mga motor na to. Yan ang head-to-head comparison natin mga brother ng Fortress 160 versus the PCX 160. Again, for the full review, maaaring panoorin yung mga full version ng review natin para sa dalawang motor na to. But nonetheless, kung ikaw ay consider ng urban scooter, good for city ride, good for long ride, at itong mga tong choices mo, ayun na, hinahatid na natin sa inyo yung information na yan. At para hindi magpahuli sa mga motorcycle reviews, news, and tips, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media page natin katulad ng TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. For our next video mga brother. Salute! Agin ang mas unang-una pa lang buhay na kagad.